Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Mabuti, muli andito na naman ako upang magbigay turo sa inyo para talakayin ang paksang produkto at serbisyo. Ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang ay inaasahang matukoy ang kahulugan ng produkto at serbisyo, may pagkumpara ang pagkakaiba ng produkto at serbisyo, at makapagbibigay ng mga halimbawa ng produkto at serbisyo na maaaring maging negosyo. Mayroon akong ipapakita sa inyong iba't ibang halimbawa ng negosyo. Tara, sabay-sabay natin itong alamin. Ito ay karaniwang ibinibenta sa palengke. Ito ay ang mga panindang gulay. Ito naman ay makikita sa mga salon. Ito ay isang manicurista. Ito naman ang isang pabrika ng mga paggawaan ng damit. At ang mga nakikita nyo ay ang mga mananahi. Sa palengke, ito naman ang mga karne na karaniwang binibili at kinakain natin. Ito naman ay ang mga panindang prutas na siyang pampalakas. Ito naman ay isang masahista na siyang nagtatanggal ng ating pagod. Ito naman ay manggugupit o tinatawag nating barbero. Ito naman ay isang karinderya kung saan may iba't ibang pagkain na pwedeng bilhin. Magaling mga bata, bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3 palakpak. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, nagbabago ang lahat ng mga bagay at marami ang mga pwedeng mapagkakitaan ng mga tao. Ang ilan ay maaaring makapagnegosyo gamit ang mga produktong karaniwang gawa sa kamay o makina. Ang iba naman ay maaaring magtagumpay sa buhay gamit ang kanilang serbisyo sa paglilingkod ayon sa uri ng kaalaman at kasanayan sa iba't ibang sektor sa lipunan. Ano nga ba ang kahulugan ng produkto at serbisyo? Halina at isa-isahin natin. Mga produkto. Ang mga produkto ay mga ani o bunga at mga kalakal tulad ng pagkain, damit, sapatos, gamot, appliances, sabon, alahas, sasakyan, at iba pa. Maaari rin itong mga bagay na gawa ng mga producer o negosyante upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa pamayanan. Mga uri ng produkto. Durable goods. Ito ay mga kagamitang maaaring gamitin ng matagalan. Halimbawa, damit, sapatos, alahas, kasangkapan sa bahay, computer, mga sasakyan at iba pa. Non-durable goods. Ito ay mga produktong madaling maubos o karaniwang ginagamit. Halimbawa na lamang ng mga pagkain, mga inumin, mga sabong pampaligo at panlaba, lapis, papel at marami pang iba. Dumako naman tayo sa mga serbisyo. Ang serbisyo ay isang uri ng paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalaman at kasanayan sa lipunan at tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa pamayanan. Ito ay nahahati sa iba't ibang sektor gaya ng profesional, teknikal at mga kasanayan. May mga serbisyo na kailangan muna makapagtapos ng kurso at makakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya para makapagtrabaho sa professional service sector. Mga uri ng serbisyo. Profesional. Kailangan nakapagtapos ng kurso at nakakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya para makapagtrabaho. Tulad or halimbawa ng guro, engineer, doktor, abogado, nurse, police, accountant, at iba pa. Teknikal. Ito ay uri ng serbisyo na nangangailangan ng mga kaalaman sa paggawa ng mga bagay o pagkukumpuni gamit ang kaalamang teknikal. Halimbawa, ang auto mechanic, computer programmer, electrician computer, technician, aircraft, at marami pang iba.
halimbawa na lamang ng masahista, mananahi, karpintero, pintor, barbero at marami pang iba. Ayan mga bata, ngayon ay malinaw na sa atin ang mga pagkakaiba at kahulugan ng produkto at serbisyo na maaari natin gamitin upang maging negosyo. Dumako naman tayo sa ating mga gawain. Panuto. Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan ng mga uri ng produkto at mga uri ng serbisyo at sabihin kung ito ay durable goods, non-durable goods, professional, teknikal o kasanayan. Alahas, ano kaya ito? Tama, ito ay durable goods. Ito naman ay mga kasangkapan sa bahay. Tama, ito rin ay durable goods. Isang pulis. Tama po, ito ay isang profesional. Ito naman ay isang uri ng pagkain. Tama, ito po ay isang non-durable goods. Isang mananahi. Tama, ang mananahi ay isang kasanayan. At ang huli ay isang auto mechanic. Tama, ang auto mechanic ay teknikal. Magaling mga bata, bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3 palakpak. Ang mga pangangailangan ng tao ay natutugunan dahil sa iba't ibang produkto at serbisyong nasa pamayanan. Ang mga produkto ay mga kalakal na nakikita o nahahawakan, samantalang ang mga serbisyo ay mga aktibidad na ginagawa ng mga tao at makinarya. Karagdagang gawain. Panuto. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad na pangungusap at mali kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Takdang aralin. Panuto, kumpletuhin ang chart sa pamamagitan ng pagtatala ng mga produkto at serbisyo makikita sa inyong lugar o barangay. Gawin na lamang ito sa inyong kwaderno. Ayan mga bata, lubos akong nagagalak na ibahagi ang aking kaalaman patungkol sa produkto at negosyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, ihanda ang inyong sarili para sa panibago at masayang talakayan. Hanggang sa muli, paalam!